ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 19 sa aga. Sports Zone. Mga balita sa hinampang. Diri sa Iloilo, sa pungsod, o bisan diin man nga bahin sang kalibutan. Mga hinol-anon sa patag sang hinampang. Inyo mahibaluan sa Sports Zone. Ang kahapig sang kalutusan. Ang kasadya sang kadalagan. Ululupod natin nasaksihan sa Sports Zone. Programa sa hinampang. Pagkilala sa mga tao sang ila kinaadman, sa ilang pagpaninguha nga matibong ang kagalingon nga hampang. Sports Zone. Iyari ang inyo Sports Zone host, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Sports Zone. Martes, Diembre 11, tuig 2025. Hinangin nyo alagad kag ang turman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong aga dari sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kada Martes, aton nga pagpangalagad para sa mga updates sa hinampang. Kagsubong aga yung mga bisita kita no sa aton nga studio diri sa Radyo Pilipinas. Actually last week ini siya kuntani may bagyo no. Munang subong kaupod na to ng aton nga mga bisita, mga nagkampiyon ini sila sa Batang Pinoy 2025 sa General Santos City sa Hampanga Chess. Nagadamo no ang nagahampang sa chess. I'm sure makakuha gid sang tips ang aton nga mga kauturan sa sining mga nagkampiyon. Kaupod ang ilang nga coach at the same time ang ilaman nga father mga kabyanan. Sa aton nga pagpangalagad, istoryahan naman ang pinaka mga hampang sa NBA, pila naka games no, nahampang sa aton nga mga teams. May information ngati si LeBron James sa matamat na nga naga pabalhas after sang pila ka semana nga na injury siya, magabalik siya sa hardcourt. Naga-practice na siya subong. Iban bagid no nga mga updates sa hinampang patpaton taman diri karon sa aton nga pagpangalagad. 13 minutos magalikat sa takna nga alas G sa aga. Sa aton nga pagbalik magaupod ta karon diri sa aton nga programa, aton nga mga bisita subong aga. Magabalik lang ang programa Sport Zone. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ginalal.
Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Puso pa ba ang harana? yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Tayo ay tao lang. Pag may hindi alam, magsaliksik, magbasa at humingi ng gabay mula sa mga mas maalam. Pak na pak ang magagandang aral. Hindi sa lahat ng oras ay sa social media at internet natin makukuha ang sagot. Gawing habit ang magsiyasat at matuto mula sa mga eksperto. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. 16 minutos, magalingan sa takna ang alas 10 aga. Patayon ka mga nagapamati diri sa aton sa programa Sports Zone. Makaupod ta sa aton nga pagpangalagad ang aton nga mga bisita diri sa Radio Pilipinas Iloilo Studio. Mga kabiyanan, sila ni ang nagkampiyon sa Batang Pinoy 2025 National Championships sa General Santos City sa Hampanga Chess. Makaupod ta. Subong nga aga si Thea Grace Clar kag Mika Claire Clar taga Bunta Talaharo, Iloilo City sila. At the same time upod ba nilang ilang coach kag father si Sir Daniel Clar. Ang inyong mga pagpanamyaw, sir? Good morning sa tanan nga viewers sang Radyo Pilipinas, no? Gapasalamat din kami kay naimbitahan kami subong di sa inyong stations. Good morning sa tanan. Sa tanan po kay sa mga viewers na nag sa Bambang Radyo po. Good morning po. Morning. Good morning sa agat tanaw di subong. Salamat po kami kayari kami di subong kayo nagdaog kami. Good morning sa tanan. For the information sa aton nga mga tagpalamati ang nadagaan nila sini sa Batang Pinoy anom ini ka medalya tanan ang nadagaan nila. Ari at least may idea ang aton nga mga tagpalamati before sang aton nga interview anom bali duha ka gold, duha ka silver kag duha ka bronze. Si Thea Grace, si Thea nagdaog sang gold sa standard, isa ka silver sa rapid category, isa pagid ka silver sa 960 rapid, kag bronze sa blitz. Samtang si Mika Claire naman nagdaog sang isa ka gold sa 960 rapid, kag isa ka bronze sa rapid. At least no kita matagaan tas ang ideya ang aton nga mga kauturan na Thea kag Mika, pila na kamo ka tuig nagahampang sang chess subong? 5 years na po kaming gahampang sa chess. Okay, so kung 5 years, pila na edad mo subong ta? 11. 12. So
7 years old pala naghahampang. Kapit din sila, sir, no? Ay, okay. So, sino ang nag-inspire sa inyo nga maghampang sa chess? Ang nag-inspire sa amin po sa paggampang sa chess, si Papa po. Ay siya yung unang nagtudlo sa amin kung paano maglaro ng chess. Okay. So, kung balikan mo ang first mo nga hampang sa chess, pila edad mo to? 6, no? 6, 7? 5. 5 pa lang. So, Sir Coach Daniel, no? 5 years old, paano mo train Abby ang mga kabataan para nga makuha mo, sir, ang interest nila sa hampang? Nag-start kami, sir, sa practice lang sa chess, no? Okay. So, doon hindi pa sa seryoso. Okay. So, mga 5 years old sila. So, gina-introduce lang paano mga pyesa, anong movement. So, wala lang, hampang-hampang lang siya. Until nga nag-abot ang pandemic. Okay. So, pandemic, nag-stay kami sa balay, kami kagwa. Okay, yes, sir. So, wala, chess na lang kami, chess na nga nag-improve. Then, after some pandemic, nag-open na siya tanan, so may mga tournaments na. Okay. So, dira kami nag-start join sa mga tournaments. Paano mo, sir, paano mo makuha ang atensyon nila? Kasi 5-6 years old pa lang sila, ang ila siniyang focus, sir, hampang, enjoy lang. Ito yung chess nga daan, sir, ang hampang ani, kung di kita magsala, ang focus mo bala sa hampang, dapat aragid 100%. Yeah, budlay man siya kung 5 years old. Tudami siyang focus sa bisan bata, hindi pa siya muna sa chess, no? So, kinahanglan lang sige-sige. Okay. Tapos, introduce. With kung kisa may storytelling ka pa, regarding sa malay. Okay. Siya bishop, kings na siya. Then queen, mga pawns, mga soldier. Okay. So, kinahanglan malingaw man sila para di is naman board. Okay. So, nagdi siya, dapat sige-sige lang. Okay. Paano nagsugot ini sila, coach, nga nag-start na yabala sa competitive gid nga hampang? Mapila edad nila, sir? Nag-start sila competitive gid sa chess isang 2020. So, around 6 years old sila. So, like ginahambal ko sang pandemic, hindi kami kagwa. So, chess lang. So, malingaw kami. Then, after mga 1 year and a half, siguro nga training na mo, naging okay naman sila. Then after, nag-join kami sa tournament. First namon nga tournament nga na-join is Pintados di Pasi. Okay. 2020 yata. Okay. Before pandemic pa na siya gali. So nag-join kami dito. So do okay man ang ila performance, sige-sige na lang. Then amo to siya. Then pandemic, after sa pandemic, nag-practice pa yun practice. Okay. Then doon improve na gid siya. So nag-decide kami nga every may tournament may join gid kami. Pero sir, kapid ini sila, paano mo sir gina-make sure nga sila kumbaga wala man hindi man sila away da abi or may misunderstanding man kasi siyempre hindi ta malikawan kasi may mga sapawanay or paano naton ginahandle na sir bilang isa ka coach kag father at the same time? Ang monetary plan sa una, no, isa lang siya dapat ang tudloan ko sa ila. Sino, sir? Si Mika lang siya dapat. Mika, siya. Okay. So galing do siya lang lata naging fokusan yung tudloan. So siya nag-una nag-join sa tournament gid. Okay. But syempre ang isa naman. So the boring gusto yung mga magpod sa mo natudloan man siya. Okay. Then hasta nga amo na nagduwa na lang is nag-join tournament. Okay. Then after sina may mga tournaments nga nakisa nga duwa sila makontrahan ay. So kinahanglan mag-decide usually ma-pair sila nga duwa, sila makon. So gina-draw. So patas na lang para hindi. Ang isa gusto magdawag, ang isa gusto madaog. So usually isa maperte kay B. Okay. So usually gina-draw na lang siya nila. Di magamo na sir, no? Paano ka wala ka for sure wala ka take side sir kasi siyempre do bata mo man na no? Wala gid sir. So draw lang. Okay. Sir, na-mention mo 2020 before 2020 nag-start sila sang chess. Yeah. Okay. So pila ka
kumbaga sir, ang experience bala before sila abi nakakuha sang gold, anong mga inagyan nila Anay abi? For sure, di man basta-basta ni Anay before mo makuha ang goal or ang title abi sa kada torneo ang ginaintrahan, sir? Ang first naman yung tournament, so do 7 games, so do naka 2 points lang si Mika. Siya lang isa na-join. Okay. So, after pandemic, same ganyan ba ako sa pandemic, chess na lang naman sa balay. Okay. So, after pandemic, may tournament sa Pasig. Okay. So, first tournament naman after sang pandemic, ginswerte man, nakakuha kami din sa 2 ka trophy. Sa ikadwa nga tournament pa lang. Grabe. But Okay. because sa pandemic, wala, nakafocus kami sa training abi mo. So, one tournament, na-start kami, so wala, start kami. Then after pandemic, first tournament, nakakuha na kami din sa trophy naman. Second place and third place sa Pintados. Okay. Preparations ninyo, sir, no? Na paano ka mo mag-prepare antes ang isa ka tournament? For example, sa Batang Pinoy, paano ka mo nag-prepare, sir? Sa Batang Pinoy, na-prepare kami sila doon mga 2 months. Before sa Batang Pinoy, nag-start na kami prepare. Mga opening Okay. namon, din mga puzzles. Okay. Puzzles, and nag-focus kami sa pinaka-importante is ang endgame. So, Okay. ang preparation namon is sparring lang, then solve puzzles. Puzzles lang. Magsiling kita sparring, sir. Kumbaga, may mga hampang lang sa nga mga... Dakanto kami sa mga chess club dito sa Iloilo. Okay. Then, kapagita kami dito ka-spar namon. Kamugi dyan mismo, sir? Yeah, kami gikakanto. Kung then may pwede kami hampangan. But of course, ang levels ang gina-spar namon, ginapili namon ang medyo taas sa level nila. Ay, okay. So, gakanto kami na hampang. Kumbaga, sir, bisan nga kalidad na ikaw nga coach, sir, bisan ka dadlaw, maghampang ka mo, lain gidya bali, sir, nga may makahampang man sila nga lain pag aside sa imo. Yeah. Lain gina siya kung ikaw coach, ako father nila, everyday maghampang kami lain. Okay. Lain siya bilang approach nila sa game kumpara kung hampangon nila iba sa tao. Or mga tao nga mas taas ang level. Kumbaga, lain-lain na style sa hampang, kagti, paano sila ba mag-adapt do mo na, sir? Lain-lain ang style sa hampang. So kung ako lang nila, pero may kontrahon, simple ma-adapt na nila, no? Mabasa na nila. Mabasa na nila dahil. So hapos ang para sila mag-adapt sa hampang. Pero kung may mga bago naman, mas taas ang level, okay. So dra naman na siya mabalan, ma-adapt naman sa lain naman siya nga technique, lain na mga strategy o brown nila pati nila. Okay. May kay Thea kay Mika, no? May ara kami bala strategy o kon technique nga nagbuligid sa inyo padaog sa Batang Pinoy? Palagi kami pray at maniwala sa sarili naman nga kaya naman nga manalo sa Batang Pinoy. Nice ka namin, Igit. Practice kita adlaw pray man kami. Kasolve man kami sang puzzles. Coach, how important ang puzzles, no, para sa mga chess enthusiasts nga lantaw? How important nga amuni ang mangin nila ay mga preparation nila sa kada hampang? Usually ang solving sa puzzles, ang mo gina siyang pinaka importante sa training, no. Okay. So dira abi sa puzzles, dira sa bata bila matanaw ang iyang capability, bila paano siya mag-assess sa isang posisyon, paano siya bala maminsar out of the box bila. Okay. Tapos dira siya mayo iyang iya bilang iya sa mind niya, paano siya mag-calculations. So mo ni siya ang pinaka-importante yun, no? Solving puzzles. Okay. Bilang bilang mga gold medalist sa Batang Pinoy, anong feeling ang inyo nga coach, inyo man nga father nakasuporta sa inyo? Anong feeling ninyo? Parang feeling namin parang good kay suporta kami siya sa amin.
may kuwan kami sa laro namin. Salamat kami kasi suporta siya palagi sa amin. Magampang kami kung diin man nga tournament. Paano mo i-describe sila, sir, sa training? Paano sila, ano sila ka dedikado sa hampang at chess, sir? Usually sila nga duwabi, focus man sila every time amula na ba sila dapat focus gid ang yung pinaka-importante sa hampang. Focus para wala kasang ma-miss nga mga tactics. Tapos ang strategy mo dapat always may ara gid dapat strategy or plan sa isa ka hampang. So muna focus lang gid. Okay. Sir, bali grade ano na ni sila subong? Grade 6 na sila subong, sir. Okay. Aside sa Batang Pinoy, ano pa gid ang mga pasakupan nila, sir? Sa future wala pa kabalo, sir, pero may ara kami sir start na bi mga school meet. May subong sa Wednesday may ara na kami tomorrow. Basi may district meet na kami Haro. Ay, okay. Sa mga previous naman, so si Teya naging palarawang pambansa na siya sa Ilocos Norte. Dali lang, 2023 to, sir, no? 2025, ano, sir? Ang Iloco. Sinilang. Yeah. Sinilang. So, buong palarawang pambansa. Last year. Nag-represent sa Region 6. Ay, okay. And kaagi man siya sa July lang, naghampang siya sa Penang, Malaysia, sa ASEAN Age Group. Wow, grabe. Paano na, sir? Paano invitation or ginapili? Paano sina, sir? Pagpadala? Ang usually kung ang mga age group nga na international, may qualifying na siya diri sa Pilipinas. So ang qualifying sila namon sa Penang, Malaysia na siya is ang Philippine Children's Chess Championship sa Cebu. So nag-tie sila for champion dito eh. Okay. So siya bali ang na-qualify? Hindi, na-tie siya but na-perde siya sa tiebreak. So ang nag-champion naman siya gidala dito sa Malaysia. Okay. Siya ang si Teya may nag-sponsor lang sa iya para maka-join sa Philippine team. Makahampa siya sa Penang. Ay, okay. So kanami, sir, no, sa edad nila, damo na sila sang padulungan, tapos ang exposure nila sa hampang. So I believe, sir, malayo gid na malapot sa imong mga kabataan sa chess. Yeah, thank you, sir. Hopefully, sir. After sang Batang Pinoy na mention mo district meet, so bago naman nga competition. So sa paglabot mo, Teya, kag Mika, sa inyong sa inyong mga goals, sino gid ang nagasupport sa inyo para malabot nyo ang achievement or ang goal ninyo sa chess? Ang nagasupport sa amon yung mga pamilya naman, day nanay, di papa, di mama, di tita Inday, di mami Chichi, kag yung kapatid kong si Mika. Gasupport man sa amin ng mga tita naman, mga friends naman. Tanan gasupport sa amin yung madaog naman dito na. Ano ang pinaka-importante nga leksyon nga inyo natun-an sa chess subong sa sige-sige nyo nga hambang? Ang importante yung leksyon na natun-an namon, kung maperde man kami, dapat hindi kami madulaan sang pag-asa nga hindi na kami magdaog. Dapat palagi kami maasa sa sarili namin na kaya naman yung tournament. Pero may kami dapat mag-training. Okay. Coach, paano nila gina-handle abis ang kada defeat? May mga makita kita, coach, sa mga tournament, iban gahibi, ang iban balaan mo lang frustrated sila, dismayado sila sa ilang performance. Pero bilang ikaw, no, bilang coach kag tatay nila, paano mo sila gina-guide abis mo ni nga mga challenges sa ilang career? Usually kung ma-perde siya, sir, sa mga tournament, last time sa Batang Pinoy, so nag-hibi. Okay. Kita mo, battle for gold na yun, para ba siya. Okay. So, the normal naman na, no? So, ina-encourage ng liwat nga,
may next round pa, kinalan bato, bawi. Siya. Okay. Kinalan lang paisugon sila liwat. Dapat hindi madula ilab lang self-confidence. Dapat i-encourage is lang kinalan mabawi ta sa next round. Okay. Sir, bilang coach no sa Iloilo City chess team, paano mo makita or ma-assess kung ang isa ka player masiling mo nga ari may potential ni ari pwede ni siya mag hampang? Aside sir sa coach ako sa Iloilo City no. Okay. At the same time chess organizer man ako diri sa Iloilo sa mga tournament. Yes sir. So every time may mga tournament diri sa Iloilo, so ara gid ako sina either part ako sang officiating or organizer siya mismo no. So dira pala mismo may makita ko man na siya sa may mga player diri kung sino per ang active, kung sino per may ang nag-develop ang hampang bala. So makita na siya sa mga results sa mga tournaments mo. Okay. Siyempre every time marami ko da. So amo na siya katanaw lang ko kung sino ang scout na ako bala. Kung sino ang PD ko siya pilion for the next naman nga batang Pinoy mabase na kita sa mga performance ilang output sa tournament. So dira ako gabase. Okay. So may mga kita sir, may mga upcoming kita nga mga tournaments kasi pwede mapasakupan sa aton nga mga kabataan nga gusto mag hampang. This Saturday, November 15. Okay. May tournament kami dira sa may Robinsons Pavia. Okay. So tanan nga ang category is 14 years old and below. So kung sino man nga 14 years old na gusto mag-join sa tournament, pwede sila kadto sa Robinsons Pavia sa Saturday. November 15 before 9 a.m. May mga on-site registration na siya. And sa November 23, may ari man ako tournament diri sa may City Mall Parola. Okay. So free registrations na siya sa tanan nga player for 12 years old and below. Okay. So pwede sila kung gusto nila mag-join, pwede nila i-message ako para ma-include ko sila sa list sa participants. Okay. Sa sir no sa pag sa nakita nato na-observe nagadamo ang nagahampang sang chesser, anong nakita mo nga factor sir nga nagtaas bala ang awareness sang mga kabataan sa hampang nga chess? Before pag-start ako sa tournament, nag-organize ako 2018, tamang pakagamay Pero so 200 players lang join subong tournament ako galabot ni siya isa tag 300. So it means 300 isa lang 300 players isa ka adlaw lang na sir nga. So nagdamo nagid man siya ang chess population dire sa Iloilo City. Ano nakita mo sir nga nga factor? Siguro kay isa lang man nakarason na nakita usually mga parents gusto nila yung bata malayo sa mga gadgets, ang attention sa bata nila because ang gadgets na so napakitaan nila sa ibang activity nila bata, so chess ang nakita nila. So that's why amo ni siya nga nagdamo gid ang mga naghilig sa mga chess. So iban hindi man hilig, iban gina-encourage nila sa parents. Pero sir, ang pila edad ganin nila? Sir, 6, no? So, nag-start sila, 5 or 6? Nag-start kami, sir, tudlo-tudlo. Sila mga 5 years old. Pero nag-start kami sa medyo serious chess kid that around mga 6 or 7 years old sila, sir. So, kung may mga kabataan nag-edad 5, kag gusto nila pa-train, pwede na sir, 5 years old? Pwede na siya, sir. But of course, simply dapat kuha lang hapo lang hindi lang serious chess kid. Okay. The introduction lang isang game. Okay. So 5 years old na siya, 5 or 6 years ang ila po kasi hindi pa bla amo na sa isang hapan. So pinaka maximum na nagoro nilang attention hatag sa chess siguro is 30 minutes Okay. After 30 minutes board na sila o gapangita na sa ibang hampang. Okay. Kay Thea, kay Mika,
ano no, subong naka-gold ka mo sa Batang Pinoy. Ano pa gid ang mga gusto nyo labuton sa Hampang at chess? Anong goal nyo sa Hampang? Ang goal naman, gusto namin maka-abroad dawat at maka-earn sang title. Abroad. Gusto ko man antes ko mag-high school, gusto ko man mag-itra sa mga dako at orbit para mag-earn rin sang title kay antes kami mag-high school. Okay. Anong masiling nyo kay papa nyo, kay Aragit siya, no? Full support gid siya sa inyo, gina-guide niya kamo. Salamat kid sa mga full support ni Papa kay gidugang pagkinahamon nga kasi kay may support sa amon kada entry naman sa mga tournament sa Batang Pinoy. Pasalamat ko kasi ang mo ka suporta sa amon pat lalo si Papa kasi syempre kay kundiin kami magkadto ara siya perfect ka-guide sa amon. Okay, lain gid no, lain gid ang moral sang bata kon ang ginikanan ara gid nakasuporta ti ano pagid no kun ikaw coach niya pagid so ano gid mas mapursigi ka pagid no nga labuton kung anong pwede mo malabot sa Hampang labi na sa sining Hampang at chess. Coach, ano na lang no, mensahe, basi may mga gusto ka mo pasalamatan sa mga nagsuporta sa inyo no, sa inyong competition sa Batang Pinoy 2025. Gusto ko lang mapasalamat no sa mga nag-support sa amon yung competition sa Batang Pinoy no. Especially sa amon nga mayor, Ma'am Raisa Treñas, no? Ma'am, thank you very much gid sa mga supports, financials. And also sa Iloilo City Sports Academy, headed by Sir Rodrigo Hongko. Thank you gid kay sa support na inahatag nila, no? Sa mga athletes sa Iloilo City. Kag sa mga coaches, kupod ko mga coaches sa Iloilo City Sports Academy sa chess, especially sa chess na kay Coach Rosendo Reyes. Ang sparring partner naman Permi and Kagawa Dredel Raso. Okay. Kasi may gusto ka mo pasalamatan? Or i-greet? Salamat po sa coach yung nag-con sa amin kay Papa sa mga nagtudlo sa amin kay kundi man kami nga tournament para siya palagi. Salamat kay sa mga pamilya naman na nag-support sa amin. Salamat tayo sa mga tita naman yung nag-sponsor man sa amin kundiin man kami magkadtuar sila pero may ka-sponsor sa amin. Okay. Madamo gid nga salamat kay Thea, kay Mika, kay Sir Daniel Clar no sa sining opportunity ginhatag mo ninyo no diri sa Radyo Pilipinas. And I hope mas madamo pagid nga chess players ang ma-inspire sa ilang istorya nga padayon lang sa pagpursigi kay malayo gid ang malabot ninyo sa Hampang nga chess. Mga kabiyanan, magabalik lang ang programa Sports Zone. Electric fan. Pero taga Fire Nation yung gumawa. Ano bang gagawin ko? Simple lang naman, para hindi apoy ang lumabas sa ventilador, ugaling linisin ang mga ito at mararamdaman mo ang kakaibang simoy ng hangin. Oh yeah! Kapag palaging malinis ang electric fan, hindi mahihirapan ang makina nito at mas malamig ng bahagya ang ibubuga nitong hangin. Kahit number 1 ay sapat na, parang bago pa. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana. May OPM na rock. Pinoy ako!
May OPM na rap. You know, last night, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Si nanay, gising maaga. Susulsihan ko pang lambat na to. Si nanay, trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si nanay, namalengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglaba kita? Naku, si nanay, lanapahin niya. Paano mo naman? Naluto pa ako. Kayod sa laot at tahanan, saludo kami sa nanginistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang Sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulo, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang Sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magardang parada ng Sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channel 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta. Running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung Hidandeng Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At ito ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta na walang Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 10:48 sa hapon. Sa aga, sorry. Kita na aanan kita sa hapon natin ng pagpangalagan. Alas 10:48 sa aga. Naintindihan na gino nag-uya ang duwa kakapid. Pero nakita ko ning hampang sang hindi lang ko sure kung sino sa ila, no? Kay kapid ini sila. Nakita ko ning hampang nila sa ka-tournament sa syudad, diri sa syudad.
Labing utok nila sa chess. Mabilib ka gid. 12 anyos pa lang pero ang level of nila sa ang pag-approach nila sa hambang tama na gid na sila ka matured. Ito yung ilang handom kung tagaan sila sa opportunity makahambang abroad kag makakuha sang title. Isa sa ila to nakahampang na sa Penang, Malaysia. Ilan mo damo ka sang ma-learn sa chess. Disiplina, ang focus, ano gid yung critical thinking mo. So, best of luck gid no sa mga future nga mga competitions nila Thea kag Mika. Salamat gid liwat kay Coach Daniel Clar. Ilang nga coach, same time ang ilaman nga tatay. Bihira lang ang mga musina nga mga sitwasyon no nga imo nga coach, imo man nga tatay. Lain pagid abi ang relationship sa isa ka bata kag tatay sa bata kag coach. May special ina nga relasyon na pati ako big help gid sa mga athletes. Salamat gid kamo no blessing gid na ng inyong coach inyo man nga father. Na interview man naton diri ang taga Dumangas ining roots nila yung mga dormitoryo bala. Si Sir Donji na interview naton diri sang ilan na katuig ang makaligad. Iya nga bata si Ariana. Ang support, pagpalangga sa isa ka tatay, hindi gid na yung matupungan. Siyempre no, mga parents gid. Ara gid sila nakahanda. Wala gid sang pangduwa-duwa. Hatag nila gid na yung best para sa kabataan. Kag importante man nga may suporta man from local government unit, yung pasalamatan man ni Sir Daniel no si Ma'am o si Mayor Raisa Trenyas sa full support. Minutos magaling sa takna ang alas 10 sa aga. Kabyanan ng iban pagit ng mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sa programa Sport Zone. Pinapasalamatan tang aton mga kaugdanan sa technical side sa studio Mr. Alan Defonte, sa transmitter Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Updin ninyo kami liwat sa sunod nga semana sa isa pagid ka oras nga programa sa pagtib-ong sang hinampang kag sportsmanship. Ini ang Sports Zone. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Radyo Pilipinas.